Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat o Panginoon sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si alas 10:08 ng gabi. Programang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. Yes! Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok, nanonood, nakikinig dito sa nag-isang programang Showbiz Talk Ganern. Ako po si Morley Alinio. Ako naman po si Gorgie Rula. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay naman! Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa, Gorgie. Tawagan na natin ang nag-iisang Diyosa. Ang nag-iisang napakaganda, napakabait, napakatalino, generous, of course. Walang iba kung hindi ang nag-iisang... Kayang pantayan. Ah?
hindi kayang pantayan. Hindi kayang pantayan. Hindi kayang tumbasan. Hindi malalamangan. Dapat na siyang- Tito Kaya- Louie kaya Alejandro. Dapat na ipatumba yan. Tito Louie, pinatutumba Coming to you live. Coming to you live in Arizona, USA. Ako po ang inyong lingkod, Louie Alejandro, your DZRH US correspondent ng programang Showbiz Talk Ganern. Buwabati sila magandang umaga, good afternoon, naibagrabe yung amin sa ngapada, buenas noches a todos. Tita Morley, Tita Gorgie, iba-ibang time zones natin. Delta UI, Worldwide! Ayan. Lunes. Yes, Tito Louie. Lunes na Lunes. Yung Tito Gorgie na yan, napaka-plastikada. Bakit po, Tito? Alam mo, Bakit naman po? nagsabog ang Diyos ng pagiging plastic, Tito Louie. Salo-salo lahat ni Gorgie, no? Grabe. Ay, totoo dahil. Maniwala ako dyan sa statement mong yan. Plastic kung plastic, plastikada talaga. Ang feeling ko nga, Tito Louie, si Gorgie, pag sinaksak na ganon, hindi aagos ang dugo niya, Tito Louie. Anong aagos sa kanya? Magtatalbugan. Mababali ang kutsilyo mo. Ay. Tibay ng plastic. Okay lang po, tatanggapin ko na lang po yun kasi ayoko po muna, gusto ko lang po muna ngayon positive vibes, positive. Ayoko po ng kanigahan. Lunes na Lunes, ayoko po entertain ng mga punong-puno po ng inggit ang mga binibigay nilang komento laban sa akin. Inggit na pala yun, Tito Louie. May inggit ka ba sa isang taong plastic? Siyempre, mainggit talaga kayo dahil hindi halatang pinaplastic ko kayo. Ayan, Tito Louie, oh. Tingin lamang ninyo yan. Hindi halata? Kayo, Sinabi ko na nga, sinabi ko kanina, plastic siya. Tito Louie, paano mo nalaman ang kaplastika ni Gorgie? Diyos ko. Kakilala ko na siya 25 years ago. Nung na-meet ko siya, ay ang bait-bait. Sabi ko, aba, bongga ang taong to. Kaya para sabi ng mayapang na Lolet Solis, I want this friend to be your best friend. Sabi sa akin, sige, sabi ko, sige, maging, so naging, consistent naman na mabait siya. Diyos ko, lately, naglabasan ng toong kulay, na talagang plastikada, pagkatapos nang irita, pagkatapos umaaway sa'yo, inaaway din ako. Siyempre, milyonarya na siya. Pero ang dami-dami taong nag-refute. Sabi ni Ogie Narvaez Rodriguez, hindi po, mabait po siya, mabait po si Tito Gorgie, sabi niya. Isa pa rin yung plastic. Magsama sila. Dalawa na silang plastic. Anyway, move on tayo. Yes, kanina nga, kahapon nga, Gorgie. Tapos na po kayo sa mga panlalait po sa akin. Pwede na po tayo magtrabaho. Nakakahiya po kasi sa mga listeners natin eh. Well. Noong Saturday nga, Gorgie 27, ay pinuno ng marami nating kaibigan ang World Trade Center sa Pasay City. Ito ay may kaugnayan dito sa naging White Party. Hindi, Tita Morley, noong Saturday, actually, dalawang event ang ginanap bilang pagdiriwang ng Pride Month. Alam naman tuwing pagbuwan ng June, ay talagang yan ay sinasabi nilang Pride Month ng mga miyembro po ng LGBTQIA+ community. Hindi lang mga kabadingan, kundi pati mga tomboy, pati mga binary, mga iba-ibang klase, gender fluid, mga ganik-ganik, kung ano-ano mga termino niyan. Pero, sa gahapon, alam ko hapon pa lang nag-start na yung Love Laban sa 2026 sa may Quezon City, na ang ibang mga netizens ay nairita, naapektuhan sila kasi nga nagdulot ito ng matinding traffic sa ilang bahagi ng Quezon City. Kaya ang iba ay naapektuhan nga ang kanilang pagbiyahe dahil nga dito sa tuloy nilalait nila sa social media ang mga miyembro ng LGBTQIA. May mga sinasabi nilang minority lang daw ito, minority na community. Tapos may mga nagsasabi pang
Pride Month daw. Pride, isa raw yan sa mga, hindi daw ba nila alam na isa raw yan sa mga deadly sins ng, na tinuturing ng mga deadly sins, di ba? Yung pride, sloth, gluttony, yung mga ganon, di ba ang tawag doon, Tito Louie? So, isa raw yun, makasalanan daw yun ang pinagdiriwang daw ng mga kabadingan. Pero sino ba ang makakapigil kundi tuloy-tuloy ang pagdiriwang ng Pride Month nitong nakaraang Sabado. So after noon, Tita Morley, sa Lablaban, kinagabihan, doon naman sa World Trade Center, yun ang parang pinakabongga, Gorgie. Yun ang parang pinale, di ba? White Party Manila. Na kung saan Tito Louie and Tito Gorgie ay isang malaking tagumpay na maituturing ang pagbabalik ng White Party Manila na ginanap last Saturday, nung Sabado, sa World Trade Center sa Pasay City. If you notice, Gorgie, last year sa ginawa yan sa Manila City Hall lang, doon sa may kay Manila City Hall ba? sa GAT, GAT Andres. Sure, kasi ako nagpunta kasi ako hindi, baka iba yun. Baka ibang pagdiriwang. LGBTQIA Pride Month. Hindi, Pride. Baka Pride, yung Gay Pride March, yung sinasabi mo. At taon-taon naman sineselebrate ang Gay Pride March. Itong White Party ay natigil ito ng ilang taon. I think mga 7 years ba na nawala itong White Party kasi nga nag-pandemic. Tapos marami pang mga inaasikaso. So, ngayon lamang sila nag-Pride Party ulit. Or mga 10 or 11 years daw na wala, sabi ni June Lalin. Kasi last 2 years ago, umatin pa ako sa LGBTQIA party na yan, na muntik pang mahits. Baka iba yun. Hindi yun siguro White Party, Tita Mo. Namuntik pang mahits yung aking YouTube, Gorgie, dahil may mga kinunan ako dyan na medyo bawal pala sa YouTube. Yung mga halikan ng lalaki sa lalaki, isa pala sa mga bawal talaga yan, Gorgie. At marami pa akong kinunan dyan na muntik nang mahits, buti na lang, inedit, natanggal yung mga portion na yun. Kaya hindi Pride March yun. Kaya hindi ko talaga malilimutan Pride March yun. Okay. Anyway, Gorgie. Pride March, hindi yun White Party. So, ito yung White Party. Ilan sa mga celebrities na mga dumalo doon at nagbigay ng number ay of course, ang finale si Vice Ganda. Pero ang opening ay si Marina Summers. Tapos nag-perform din doon ang Glock 9. Siyempre sa Glock 9, di ba siya nagpasikat ng kantang Sirena? So, ang Ben and Ben, si Maki, ang Glock 9, Marina sa yun. Si Glock 9 nga, oo. Si Sex Bomb. Si Maki, ha? Sex Bomb, nandun din. Ang Sex Bomb dancers ay pinarangalan ng Gay Icon of the Year. Sila yung Gay Icon na sabi ni Rochelle Pangilinan na sila daw ang nagpalaki sa mga kabadingan sa mga pinauso nila mga kanta, yung spaghetti, yung mga halukay ube, yung sex bomb nga. So sila ang pinarangalan at ang mga alkalde ng iba't ibang lungsod ay binigyan din ng parangal ng mga outstanding allies of LGBTQIA+ community. At dumalo diyan, ayan ang sa Manila, si Mayor Isko Moreno ng Maynila, si Mayor Calixto Rubiano ng Pasay City, pinarangalan din si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City, pati ang Mayor din ng San Juan, si Mayor Francis Zamora. Andiyan dyan din, Gorgie, namataan din sa mga video na yan, si Aiza Sigera kasama ang kanyang jowa na si Lisa Dinyo, si Mark Bautista, si Jan Lapus, andiyan din. Si Mark Bautista na salubong ko sa si Gorgie, si Ogie Diaz. Oo. Si Angie King tsaka si Andoy ang paborito kong director na kaibigan natin lahat. Si Andoy Ranay nandoon din. At syempre pa yung friend natin si Yayo Aguila. Ayan. Ayun na nga. Gorgie, kwento mo nga yung drama ni Vice Ganda. Yung may mga siya, para siya mga may butterfly. Si Vice Ganda ang Fidali na rumampa doon sa fashion show ni Bang Pineda. So kasama niyang rumampa diyan sina Kelvin Miranda, si Mimia, marami, sina Ian Rances, sina
Basta marami dyan. May kasama pang kabayo? Ayan yun, may kabayo na background ng dalawang tao yan na nakasuot ng costume na kabayo. So, siya naman para may mga butterfly na mga nakakabit sa kanya. So, yan, si Bang Pineda yan na fashion show at siya ang nagfinali. Maaga dyan dumating si Vice at para talagang mapaghandaan niya at maayusan siya ng husto dito sa kanyang pagrampa. I understand ikaw, Tito Louie, dyan ba sa Amerika, natuloy ba yung Pride Month dyan, yung Gay Pride March? Kasi sa London, sa Paris, ay hindi natuloy dahil sa sobrang init daw doon sa Paris, kaya hindi nila tinuloy yung Pride March. Magandang tanong yan, Tito Gorgie. Kasi nga, dito sa Arizona, meron ding Pride Month, June 29. Diyos ko, napakainit. Meron kaming heat wave na naman dito, 115. So in other words, na-postpone ang Arizona. Pero dahil malamig ang San Francisco, malamig ang LA, malamig ang Toronto, Canada, na ang Pride Month sa Canada, 2 million ang nag-attend. According to Frank Crawford. Kaya buong kapuluan ng Amerika nagse-celebrate sila kapag maganda ang weather. Ang Arizona, tsugi, delayed at postponed. So lungkot-lungkutan ka, Tito Louie. Dahil hindi ka na naman... Diyos ko, di ba ang saya-saya kapag nanonood ka, dahil kung ano-ano mga costumes ang magamit ng LGBTQ. At ang saya-saya talaga, dahil. Meron pa party, merong fashion show, merong pageant, merong food. Diyos ko, alam mo naman mga Napaka-creative, Tito Louie, for short. Oo nga, nalayasan nga ni Joyce Ramirez dahil nagpunta siya ng New York. Bongga ang New York dahil talagang pabulosa. Ang LGBTQ parade, lumayas siya. Si Joyce pa naman, ang goddess ng mga bading. Babaeng bakla rin. Ako, tanong ko lang sa inyo, Tito Louie and Tito Gorgie. Kayo ba sa pananaw nyo, kasi marami ang kumukontra, marami ang nagsasabi na hindi daw dapat, noong patong usapin hindi daw dapat sinusuportahan o hindi dapat sineselebrate ang LGBTQIA+. At isa nga dito, yung walang kamatayang usapin tungkol sa Bible na bawal sa Panginoong Hesus na buhay. Kayo, tayo, bilang miyembro ng LGBTQIA+, ano ang pananaw nyo rito? Tito Louie. Ako ang pananaw ko dyan, to each his own talaga. Merong maraming mga celebrations na ina-enjoy ng mga tao na dapat you should be proud of it. Meron din namang celebration ng LGBTQ. Sino sila para sabihan tayo na we don't have the right to do so? Alam mo, ang pagkakataon na to ay papakita natin na we are all the same. We are all human beings. At kung ano man ikaliligaya ng gender natin, we have to prove to them that we are no different from those people. You celebrate, you enjoy, have fun. Tama naman. Ikaw, Gorgie, ano pananaw mo? Yun nga yung purpose, di ba? Yung Pride March na yan, para maipakita kung tinatanggap ba talaga sila ng mga tao. Kung tanggap na ba't kinikilala ba talaga ang grupong ito, ang community ng mga LGBTQIA+. Hindi, lumalaki ng lumalaki. Kaya nga, yun nga talaga ang pagpapatunay at pinapakita na bahagi tayo ng lipunan, di ba? Ang grupo na ito ng mga LGBTQIA+. So, kung nai-enjoy ninyo at isa kayo kasama kayo sa nakiisa sa ipinagdiwang ito ng grupo ng LGBTQIA+, di ibig sabihin tanggap na nga at hindi na kailangan ikondena or kung ano man ang mga sasabihin ninyo. Sa totoo lang dito sa atin, hindi pa lubusan Hindi pa talaga. Sa ibang bansa kasi, sa Amerika, sa Europe, okay na tanggap na, nakikita naman. Pero dito sa atin, marami pa rin talaga yung conservative at iba pa rin ang tingin nila sa miyembro ng LGBTQIA+. At ang tingin pa rin talaga nila ay abnormal.
abnormal pa rin talaga yung mga tao, ito mga kagaya natin. Yun ang tingin nila. At ginagawa lang tayong mga katatawanan, mag-enjoy lang sa ating mga naisip na kung ano mga naisip ka. Kasi iba talaga na pagka-creative ng mga LGBTQIA+, lalo na mga kabadingan. Diba? Ako ang pananaw ko naman dyan, pwede ngang hindi tayo tinatanggap hanggang ngayon. May mga taong ayaw tanggapin. Baga, sa 100%, may 30% pa o 20% pang hindi tumatanggap sa LGBTQIA+. Na madalas sinasabi nila na parang Gomora and Sodom ba yun, Tito Louie? At Sodom and Gomorrah. Yes, na mga panahon na yun, dumami daw mga bakla, na ginunaw ang mundo. At wala nga naman talaga sa Biblia yung maging bakla tayo dahil dalawa nga lang isinilang, dalawa lang ang ginawa, si Eva at si Adan. Ako, nare-respeto ko sila kung ayaw nilang tanggapin ang LGBTQIA+. Kasi, hindi sila naging gay. Hindi nila ramdam kung anong nararamdaman ng tunay na lalaki at tunay na babae. Hindi nila nararamdaman, Tito Louie and Tito Gorgie, ang damdamin ng bading. Yun ang maliwanag. Kasi hindi mo malalaman ang isang bagay habang wala ka doon sa sitwasyon. Kumbaga, paano masasabing matamis ang soft drinks kung hindi ka umiinom ng soft drinks? Hindi mo pwedeng sabihin mas matamis ang soft drinks o mas maalat ang tubig pag hindi ka umiinom ng tubig. Kailangan, alam mo, bago mo husgahan. Ako bilang isang gay o bilang kamiyembro ng LGBTQIA+, sino ba ang may gusto na maging bading ka? Ako, nagsasalita ako sa sarili ko. Hindi. Gusto ko lalaki ako kung lalaki. Babae ako kung babae. Pero, nagpakalalaki ka. Tinangka mo. Pero yun ka eh. Wala kang magagawa. Tangkain mo man na maging lalaki ka, kung bading ka, mananatili kang bading. At ito ay nararamdaman ng mga bading. Ang daling sabihin na, kunya-kunyarian lang kayo, ginagawa nyo lang yung pagkabading ninyo eh. Dahil hindi ikaw, ako. Nasubukan mo ba na magpakalalaki kung lalaki ka? Kung lalaki ka, nasubukan ba maging bading ka? Hindi. Bago mo sabihin na ginusto ko maging bading, kung naging bading ka muna. Ang hirap Ang sitwasyon nakuha ko yung point mo, sitwasyon, Tito Louie, naniniwala kasi ako na walang sino man bading ang gugusto nilang maging bading sila. O walang sino mang lalaki na gugustuhin nilang maging bading sila na paggagawing katatawanan, nagagawing paglalaruan, nagagawing sasabihin na abnormal ka dahil lalaki ka. Walang sino mang lalaki ang gugustuhin maging bakla ka. Karamihan ng bading, ako mismo, I'm talking to myself, na ayokong maging bading. Gusto ko, lalaki kung lalaki ako, babae kung babae ako, para matagpuan ko ang tunay na pamilya na bubuo sa pagkatao ko. Yun lang ang masasabi ko. I thank you. Di ba? Ay, Q&A talaga. Talagang pinakita mo, ang galing mo sa Q&A. Kasi ang pagiging bading dad, it's a personal choice. If you opted to be one, then so be it. Who would challenge you to choose kung ano man ang gusto mo sa buhay? Bakit? Naman-nervisyo ba tayo sa kanila? Hindi naman na. Actually, katunayan, ang mga LGBTQA na nakabaro natin, hindi sila salot ng lipunan. Tumingin ka sa kapaligiran mo, mas lalong salot ang iba dyan. Hindi ko naman yung lahat-lahat. Kasi we're all educated at ginagawa natin ang ating best para sa ating pamilya una, para sa ating sarili. Never tayong liability ng gobyerno. Kaya tingnan mo kapag tumanda ang mga magulang natin,
Sino ang kanilang fallback? Dahil mga LGBTQ ang sumusuporta sa magulang natin. And that's a fact. Karamihan tayo ang sumusuporta sa kanila sa pagtanda ng ating mga magulang. Tama naman! Dito sa atin kasi sa Pilipinas, meron pa rin talagang sarado yung isip nila. Sa iba naman open na wala namang pagbabago na. At dito talaga sa atin, sarado pa yung utak ng yung iba pagdating sa mga kabadingan at iba yung pagtrato nila sa mga bading kaysa dun sa mga heterosexual. So, mabuti lang talaga ang mga bading ay mga matitibay, di ba? Malakas ang loob, matapang, malakas, talaga sila, masipag, masigasig, kaya hindi nila basta-basta mapapa-down man lang or hindi nila basta-basta may isang tabi, of course, ang kakayahan ng mga kabadingan, sa totoo lang. Kulang Gorgie sa iyo and kay Tito Louie. Pero ano lang ako, Tita Morley, kasi sabi mo parang wala ka na, kung ikaw gusto mo lalaki ka or babae ka, parang ayaw mo. So ibig mo sabihin parang ikaw mismo parang hindi mo rin tanggap yung sarili mo? Noon hindi ko tinanggap. Pero ngayon tinanggap ko. Pero nandoon pa rin kung sakali mang ako ay mamamatay at muling mabubuhay. Gusto ko babae ako o babae, lalaki ako o lalaki. Yun lang para sa akin yun. Question ko lang sa inyong dalawa, Tito Louie and Tito Gorgie. Kailan nyo naramdaman nakakaiba kayo? Yung inyong pagiging gay ninyo. Kailan siya lumitaw? Kumbaga, umusbong? Very conservative ang pamilya ko. Never na nag-admit ako, never na sabihan ako, never na, why are you like that? Bakit ganyan ka? Chuchu. Bata pa ako, alam ko na. Kasi alam ko to, na kapag ang nanay ko naglalaba, tay, alam mo, gusto ko rin maglaba. Tinutulungan ko siya, magsasampay, ganon. Elementary pa ako noon, talagang tinutulungan ko siya. Kaya, kahit hindi nila sasabihin sa akin, feel nila, na ang dugo ko ay berde. Diyos ko. But, hindi ko naman sinabi sa kanila kung how do I feel. At hindi naman nila sinabi sa akin na kung ano ang nararamdaman nila. But, they just know the way I act, the way I communicate. Oo. Gorgie, ikaw, kailan mo natuklasan? Yung mga ganyang tanong po, Tita Morley, na medyo personal na po sa akin yan. Abangan nyo na lang po yan pag na-interview po ako sa isang YouTube. Ayoko na lang po yan sagutin kasi libre po yan. Magpapa-interview pa at sasagutin ko lang kung may bayad po. Mukha kang pera. Oo, kailangan nyo talagang pagkakakitaan ko na kasi masyado ng personal ang mga tinatanong mo. I might as well pagkakakitaan ko na. Sabi ni Connie Tan Aguilar, mahal na mahal doon niya mga gays and lesbians. Kahit ano pang sabihin nila. Eto, yes. Gorgie, speaking of Connie Tan Aguilar, kapitbahay ko yan. Alam na alam ni Connie Tan Aguilar na sa lugar nila laging may boxing. Yung boxing. Alam mo, Tito Louie, inilalaban ako sa boxing dyan. Ay, alam ni Connie Tan Aguilar yan. Pinupustahan. Pati ikaw, busingero? Oo, pinupustahan ako ng mga kapitbahay ko. Oo, marami akong pinatumbang kaidadan ko sa lugar namin. Tito Louie, totoo yan. Maski itanong mo kay Connie Tan Aguilar, doon sa Parilyahan, alam niyo yan, lugar na yun, kabilaan yun, bahay, Luwalhati. Sa may Parilyahan, lagi may pa-boxing dyan, Tito Louie. Oo, ngayon yung mga kapitbahay ko sa Miti, sa Luwalhati, pinupustahan nila ako. At ako ang hinaharap nila sa boxing. Nananalo naman ako. Ako naman nung bata. Noong araw pa para may bagong Pacquiao. Oo, Tito Louie. Yes. Oo. Pero ako naman nung bata ko, yung kapitbahay namin, yung mga lahat ng mga lalaki doon, yung mga tambay na kapitbahay namin sa Iloilo dati nung bata ko. Sinasali naman nila ako sa mga singing contest. Dahil ako paborito ng mga tambay, dinadala nila ako, sinasali ako sa singing contest, hindi naman ako nanalo. Talaga ako ng mga kalalakihan doon. Anyway, mabon na tayo! LGBT nga, sabi ni Connie Tan Aguilar,
Ay nako, sabi ni Kaya Dada, yes, correct si Tita Mora. Kaya nga gulat na gulat kami, biglang berde na pala ang dugo niya. Sabi gano'n ni Corita Aguilar. Hello muna, Arnel Relampago dyan sa inyo sa Kalibo, Aklan. Kasama dyan si Beth Tonel sa Kalibo rin. Si, doon pa rin sa White Party, nakatsikahan namin, nakausap namin si Ay Sigera, na isa rin sa mga talagang active na sumusuporta sa grupo ng LGBTQIA+ community. At natanong namin kasi, di ba, Tita Morley, di ba may plano sila noon ni Lisa Mag-anak sila. na magka-baby. Na magka-baby na yung eggs ni Ice i-inject para surrogacy, i-inject sa kay Lisa. Lisa at si Lisa ang magbubuntis, parang ganon. So, tinanong namin, tuloy pa rin ba yung plano nila ng pagkakaroon ng baby? Mukha munang may isasantabi ito. Heto po ang sagot ni Ay Sigera. Well, naka-freeze yung mga itlog ko, pero parang medyo na isang tabi na yung plano kasi ang daming ganap. So, of course, we have our daughter naman, si Amara. So, parang right now, especially with the company, so ang daming ganap talaga. So, parang baka parang 25 yung mga anak namin ngayon. Sobrang parang ganun yung feeling. But, I am never closing my doors naman. But sa ngayon, medyo it's put on hold. Ayun. Sayang pero hold muna. Sayang pero kung tutusin dapat ituloy na nila habang bata pa baka sila. itutuloy naman nila yan siguro Kasi sa tamang panahon. may age limit kumbaga yung pagbubuntis ng isang babae, may age limit yan Oo. Anyway, natin. Tuloy pa kami tsikahan kay Ay Sigera. Sabi niya, si Ay Sigera kasi ay nagdidirect na sa Itbulaga. Isa na siya sa mga directors ng Itbulaga. At puring-puri niya doon ng nag-guest co-host na si Bimbi Aquino. Napapansin naman natin na si Bimbi ay madalas na ang pagka-guest co-host niya sa Itbulaga. At sabi niya natutuwa siya para kay Bimbi. Heto po ang say ni Ay Sigera. Mukha siya nag-enjoy, yeah. Sabi yung love team nila ni Raisa bagong aga. Hindi malabo. Hindi nakakatuwa kasi, it's been a while since I last saw Bimbi. I think the last time was during the filming of, Little Bossings. Pero that kid is very down to earth. Alam mo, so nakakatuwa lang. Nakita siya talaga yung approach. I miss you. So nakakatuwa siya sobra. Nakakatuwa. At alam mo ba, hindi naman talaga mahirap din na turuan si Bimbi dahil bukod sa matalino siya, nakuha niya yung humor ng nanay niya yung pagiging taklesa ng nanay niya. Kuha niya Oo. Tsaka, yung pagiging taklesa niya, yung paganyang hindi nakakairita. Nakakatuwa siya. Napapanood ko rin siya. Ay, ito, nakita ko yung pagbisita ni Chris Aquino doon sa Itbulaga. She's in kinda good shape, ha? Medyo nagkalaman na siya at ine-enjoy niya yung appearance ng anak niya. Pero ito ang tanong ko. I find it strange kung bakit si Bimbi sa Itbulaga. Di ba si Chris Aquino, best friend niya si Vice Ganda? So, hindi ba siya kwan doon sa Showtime ni Vice Ganda? Hindi ba pasado si Bimbi doon sa kwan? Or marami ng mga co-host at mga co-host sa Showtime ni Vice Ganda instead sa Itbulaga? Parang hindi na sila ganun ka best friend, Tito Louie. I see. Mula nung sinira-siraan ni Gorgie si Vice Ganda kay Chris Aquino, nangyari yun. Aquino? Ay, ganun ba ang nangyari? Ang taas ng pagtingin nila sa programa natin dahil alam nila mula noon sinira-siraan ni Gorgie. Ayun, nagka-break, nagkagulo na sila. Marami na si Gorgie sinirang buhay sa showbiz. Buhay ko nga sinira niya sa atin. Sinira ni Gorgie buhay ko, Tito Louie. Alam mo, sige ha, panindigan ko yan ha. Panindigan ko yung sinasabi mong sinisira ko ha. Sisimulan ko ngayon. Okay. Sa sinasabi mong sinisira ko ang buhay mo, ito, number 1.
O sandali, uy, huwag naman kayo mag-away. Itutuloy ko? Di ba magkaibigan tayong tatlo? Nagmamahalan tayong tatlo? Parang hindi na ngayon. Gordy, Parang itutuloy love ko? to see it. Hinahamon mo ako na naninira ako ng buhay mo, pwes ko sabihin ko na lahat ang mga inilitanya ko, lahat ng mga sinasabi mo. Lalo na kay Tito Louie. Lahat ng mga sinasabi mo kay Tito Louie pagkatapos natin magprograma, kung anong komento mo laban sa kanya, sasabihin ko na. O, Tito Okay? Louie, naninira na naman sa akin, no? Alam niya, Tito Louie, sa presko niya si Gorgie, binabantayan niya ng mga binabantayan si Gorgie ng mga road manager. Kasi alam mo bakit? Bakit? Kung ano-ano yung tinatanong niya. Matapang yan. Ay, ang tapang. Interview. Binabantayan siya ng mga road manager. Nasa tabi niya, Tito Louie. Oo. Binabantayan siya. Eto muna, nakwento ni Tita Morley kung paano siya mag-boxing kahit kala alam niya na bading siya ay nakikipag-boxing siya. Kung paano proteksyonan, ikaw Tita Morley dahil taga-Tondo ka, kung paano proteksyonan ang mga kabadingan, ang mga miyembro ng LGBTQIA+ sa Tondo. Kaya tuloy, tinanong namin si Mayor Isko Moreno. Ano sabi? Safe ba ang mga LGBTQIA+ sa Tondo? Heto po, si Isko Moreno. Safe ba ang mga LGBT sa Maynila? Safe. Safe na safe. Protektado. Pati parents sila will have this kind of peace of mind na may mga anak na LGBT. Sa ano yun? Hari na Tondo. Baka. Hari na Tondo. Baka. Nga pala, oo. Kapag shoot taping ka na? Wala pa. Inaantabayanan ko pa. So, pero malaki-laki yung role mo doon? Ano siya? It's a good character. So, it's a regular show. Mga ngalawit ng Tolonges. As mayor naman. Not really, but almost the same function. Manghuli ng mga kriminal. Well, that Tondo now. So, still, you know, Manila is a contradicting city. Alam mo naman na yung Manila, daming areas with different people, you know, halo-halo na, diverse, iba-ibang karakter. Yan. But in fairness, Tito Louie and Tito Gorgie, share ko lang. Yung huli dyan na kinuwento ni Mayor Isko ay magiging bahagi na siya ng bagong drama series ni Naruro Madrid at Dennis Trillo na Hari ng Tondo. So magiging part siya. Wow. At ang role niya ay mga ngalawit doon ng Tolonges. Ano yung Tolonges, Tita Morley? Ay, yung mga masasamang tao. Ganun pala. Tito Louie at Tito Gorgie, naitan mo kay Isko Moreno, kay Mayor Isko Moreno, ang tungkol sa LGBTQIA+. In fairness kay Isko, in fairness sa kanya, may mga grupo ng mga bading yan eh. Oo, inaalagaan yung grupo ng mga bading. Lalo na pag election, group yan eh. Yung mga bading, mahal niya talaga, in fairness. Nakikita ko yun. Sabi nga niya, karamihan daw may mga staff daw siya ng mga bading. Hindi lang staff, Gorgie. Kumbaga, para may grupo. Hindi lang staff, grupo ng mga bading. At kilala ko yung mga yun mga kasamahan niya, mga kasali rito sa grupo ng mga bading na ito. And ayun, ang masasabi ko lang na, totoo yan, mahal ni Isko Moreno ang mga bading. Pero hindi naman lahat. It's so nice to hear that. It's so nice to hear that. Pero siyempre hindi lahat. Si Josephine Garimbao. Ano, Tito Josephine Garimbao sa ating tatlo, ang ating pagmamahalan, totoong friends, tayo-tayong tatlo. Nako, Diyos ko, Josephine, huwag kang maniwala. Diyos ko. Palaaway si Gorgie. Hoy, sandali lang. Ano ba kayo? Hindi ba kayo mahuhugas ng pinggan? Malapit na. Mamaya na muna, batiin muna natin. Tapusin nyo na muna lahat ng mga panlalait nyo sa akin para makakaya ko na siya, di ba? Bago tayo batiin muna natin, of course, ang ating nanay na sobrang mahal na mahal tayo. Si Mami Sherry Ramirez at ang napakatalino niyang anak na si Joyce Ramirez, Mama Norma Karingal at ang pambansang nanay Nanay Linda Asonza. Isama na natin ang iba pang nanay.
Of course. At huwag natin nakalimutan, matagal ko nang dinababati ang mga supporters natin sa Ilocos, Slovakia, ha? Mami Grant Araceli Mandaclaso, Ding Ray and Grace Lasso, Norma Albano at saka Lisa Ventura Tomas, Mariel de Reyes, Attorney Sedi Corpus, happy birthday, Dexter Pasion, Joel Yap at saka si Alan Yap, Eric Angeles, Yolanda Acobago, Tinalando Ruiz, Frank Crawford at Ed Campos, Mario de Guzman, of course, Cesar Mangawil. Maraming salamat sa suporta ninyo. At nanonood sa atin. Hello, Si Bobby. Tita Aida Espiritu. Si Tita Aida. Na pinapahugas sa tayo ng plato ni Tita Aida. si Tita Becky Villanueva Madezuca, si Conita Aguilar, si Rina Alcantara Meli, si Lynn Figueroa, si Miggy Fallarvilla, si of course, si Ogen Narvaez Rodriguez, si Shari Picho ng Seattle, Washington. At syempre pa ulitin natin si Junlalin. Ay, si Jun Lalin, si Mel de la Cruz ng Hagonoy, Bulacan, si Marilu de Guzman, si Joel Yap, si Vasey Bunsoy, si Jojo Maquinduran Mabalot dyan sa United Kingdom. Hello sa inyo dyan. Si Riza Halbuena, si Florbe Fernandez, kasama si Nanay Dinda Sonsa. At syempre, si Rebecca Binyo sa Madrid. Hindi na raw STG tayo o showbiz talk ganun, kundi STP na. Ano na? Ano yon? STP, showbiz talk plastic. Ano ba yan? Eugenio Hermino, hello sa inyo dyan. Leo Javares, dyan sa Puerto Princesa, Palawan. Si Ligaya Angki, dyan sa Alaska. Si Tristan Wyatt Gulay, hello. Si Josephine Garimbao from Michigan. Hello sa inyo dyan. Mainit din ba dyan sa Michigan? Si Randy Pasmala sa San Juan City. Si Alice Morris, hello sa inyo dyan. Si Gina Sembrano, hello sa inyo dyan. Okay! Bago tayo magugas, Corgi, batiin ko muna, syempre, ang aking super mega friend na si Betria Tioyaw, si Dave Tioyaw, si Silvia Santillan Rodriguez, si Ana Eneste Cruzado, Rebecca Binyo sa Madrid na nakatutok sa atin ngayon, si Weng Roger, Bina Bineopa, Melanie Flavarit, Joe Fernandez, at syempre pa si Magnolia Lumba. Ay, batiin ko rin si Boss Siso Chan, Gorgie, namimiss na natin ito. Si Boss Siso Chan. At saka si Arnold Relampago. Oo. Kalibo ka lang. Yes. At si Ray Angels at Eduardo Bañez and Regina Otero. Gorgie, kailan ba tayo talaga daw pupunta sa Lian, Batangas? Sabi ni Marcelo. Kailangan kailan ba raw tayo pupunta dahil paghahandaan niya talaga. Binabati ko na rin si Cherry Sebastian Johnson, si M. Santos, Kim D. Ray Mamaril, Rina Alcantara Miley, Eddie Castro, Anson Anglan sa Puro Noodles. Parang hindi na tayo nabibigyan ng sa Puro Noodles. Namimiss ko na. Mel Neneng Cabrera, Neneng Putot Gonzoli, at ang aking kaibigan, si Counselor Peter Ong at Angie Allen. Okay, nagpunta daw sa Nottingham. Sabi ni Jojo Maquinduran Mabalot, sa Nottingham Barrio Fiesta UK, nagpunta at nagperform doon si Poo at saka si Enchong D. O nga, alam po na sa Europe si Enchong D. So rumakit pala siya dyan. Ha? Okay, ito po ang paalala sa ating mga misis na mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bacteria pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste, plato, kaldero, plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation, keep it a proud user of Smart Dishwashing Paste. Ay! Jun Jacob Russo Jr., hi! Mami, laundry day na ba? Umutlo ka na naman ba sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is Pride. Bakit pahirapan ang cellphone sa Pride? Easy and worry-free ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on taste, chocolate, mud and sebum on cotton. Gawa ng ACS to. Beautiful teeth and magical smiles ba ang gusto nyo? Yung lahat na mamanga sa ganda ng yung ngipin. Pagka
maputi-puti kung mikislap ng tulad sa akin. Pwes, punta kayo sa Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village, Paranaque. At hanapin ang maganda at kaakit-akit na si Doktora Annalisa Boras Ansa. Tumawag kayo sa 0917-55-99108. Hi kay Dodong Bora. Go, go, go! Tito Morley, Tito Gorgie, di ba meron tayong pambansang nanay? Meron tayong pambansang viewer. Di ba? Sino? Tiga Los Angeles, California, na laging nanonood sa atin, Harold Del Rosario. Kasama niya si Kitsia, Liliana, Hermosilio. Ayan, maraming salamat at suporta. At basahin ko ang sabi ni Frank Crawford. Sabi dito, sa Pilipinas kasi parang may discrimination pa rin ang mga third sex. Dito sa North America, particularly in Canada at sa United States, tanggap na sila at nirerespeto. Basta wala ka ng matatapakan na tao, irerespetuhin tayong lahat. Which I 100% agree. Kasi nga, alam mo, hindi tayo salot ng lipunan. Let me say that again. One more time, hindi tayo salot ng lipunan. In fact, nagko-contribute tayo sa ating lipunan. Dahil very creative at educated ang mga LGBTQ. Kaya nga, Tito Gorgie at Tito Louie, gustong-gusto kong pumupunta ng Japan. Alam mo bakit sa Japan gustong-gusto ko? Talagang respetado nila ang mga gay dyan. At talagang love nila ang mga gay. Alam mo, nag-CR ka sa CR ng mga babae. Nakangiti sila, babae ang tingin nila sa'yo. At pag umihi ka sa lalaki, babawaling ka, dito ka sa mga babae. Naramdaman ko yun at napatunayan ko yan na, ay ganyan pala sila kababait sa Japan. Kaya gusto lahat ng bansa na pinupunta. Talaga ako. Ha? Oo, Tita Molly, doon lang ako na-hurt sa ibang mga nagko-komento, doon sa mga dito sa atin, mga kababayan natin. May mga isa pa, may nabasa pa ko ng isang nag-comment na nakakaabala pa sila sa CR natin. May ganun pa. Grabe, ibang babae sa Japan nga eh. Oo, nakakaabala pa raw itong mga trans women doon sa CR doon ng mga babae. May ganun pa silang mga komento. Parang sobra naman. Sobra naman. Diba? Anyway. Punta sila sa Japan, makikita nila kung paano nire-respeto yung mga gay. Oo, kung paano. Okay! Pantay-pantay. Ito muna, kahapon po ay nakalabas na ng hospital si Heart Evangelista. Pagkatapos siyang na-confine noong Friday, na talagang ang sabi ng kanyang assistant na si Resty Rosel ay over-fatigue. Kahit daw may sakit si Heart, tuloy-tuloy pa rin doon sa pagtrabaho. 1 week na raw siyang nilalagnat, tapos hindi daw niya pinapansin kasi gusto niya matapos yung mga commitments siya. Nag-taping pa siya sa The People Have Spoken noong Thursday at medyo nanghihina na raw siya doon. Kaya kinabukasan ay dinala na siya sa hospital dahil hindi niya kinaya. At yun na nga, mabuti okay naman daw ang resulta ng mga lab test sa kanya. Pero ang sabi lang ng doktor ay kailangan niya talaga magpahinga pa muna dahil sa tuloy-tuloy ang ginagawa niya. Ang post na dito ni Resty Rosel, sabi niya, health is wealth, ganda. Sana naisip mo yan. Rest din kapag may time. Tapos itong mga lintik na ito ng mga bashers na to, kung husgahan ka, grabe. Hindi nila alam, sabi niya na nagtatrabaho ka kapag para lang kumita. Sabi niya ng pera. Sabi niya tuloy-tuloy yung pagtrabaho mo. Sabi gano'n ni Resty. Na ang iba, akala nila talaga ay nagpapakasarap lang ng buhay si Heart, pero talagang pinagtatrabaho. Sa totoo lang, karamihan nga sa may mga kaya, masipag pa magtrabaho kaysa sa mga mahihirap na mas tamad. Talaga naman. Sabi pa rin ni Rochelle, sabi pa rin itong sabi pa ni Resty, sabi nga niya na sabi niya, road to full recovery and she's awake na from sedation. Ayan. Nakakalakad na raw ngayon. Kasi nga siguro. Maayos na si Heart Evangelista. Kasi nung tinakbo nila si Heart Evangelista sa hospital, talagang parang lantang gulay, pagod na pagod, patig na patig. Kumbaga parang sabi nga niya, sana daw ay wag masyadong magtrabaho itong si Heart Evangelista. Tama ka, Gorgie. Akala kasi ng iba, yung mga kinikita, mga ginagastos ni
ni Heart Evangelista, Heart. galing lahat kay Senator Chis Escudero, ginagawa nila lang. Pero hindi, nagtatrabaho si Heart Evangelista, kumikita Si Heart. siya ng sarili niyang pera. Yan ang katotohanan dyan. So, Yes. Ay, happy birthday muna. Of course, happy birthday muna ngayon na nag-celebrate ng kanyang karawan ngayong araw si Miss Pat Pidada. Happy birthday, Patty. Happy birthday, Pati. At birthday din ang kapatid niya, ha? Si Direk. Di ba? Kapatid nino. Ni Pat Pidasa. okay. Sinong direct? Anong birthday niya? I feel bad. But Bakit anyway, ba yun? happy birthday din. Happy birthday din kay Rolando Santos. Today is his birthday. Wow. Maligayang pagbati, kaibigan. Happy birthday po sa lahat ng mga may birthday ngayon. Ay! Tuloy ang chikahan, tuloy ang kwentuhan. Siyempre pa, dito lang yan sa programang Mahal ng Bayan, ang programa ninyong tinututukan. Okay. Alam mo, tama yung sabi nila talaga na health is wealth. It's okay na magtrabaho para sa kinabukasan nating lahat. Pero tingnan naman natin ang ating sariling kalusugan para hindi tayo magiging abala sa ating goals in life. Ano? Pero Tito Louie, hindi mo masisisi kung talagang nagtatrabaho tayo ng dare-derecho. Kasi ang mahal ng bilihin, ang mahal ng mga kuryente, lalo na sa kuryente, Gorgie and Tito Louie. Akalain mo, yung actress na si Magkano Barbie kuryente mo? Imperial, umaray. Napakamahal daw ng kanyang bill sa kuryente. Umabot sa 18K. Oh, mas mataas pa kay Gorgie. Oo nga, sa akin din eh. Gorgie? Sa akin din ang taas din eh, tumaas din eh. Sa akin din tumaas din, Tito Louie. Oo. Dati ang kuryente Ano ba ko, yun? Tito Louie, 500 plus. Oo. Inab- 500 plus. 500? Oo, Tito Louie. Tapos naging ano na ngayon, 1.7. Kasi nagde-jumper yan eh, nagde-jumper yan, Tita Morley. Mababa. Kita mo? Kawalang yan ni Gorgie, jumper agad. Pero kawalang yan ni Gorgie, no? Napakasamang tao. Napakasamang tao. Buta ng kamo. Buti lang kamo, merong windmill sa Ilocos Norte. Oh. Nakakatulong yan. Talaga? Sa elektrisidad, sa Ilocos Norte, yung windmill. Eto na nga, ang latest kay Barbie Imperial, laki ng binayaran niya sa bill ng kuryente na umabot daw sa 18K. Takan-taka siya kung bakit umabot ng ganito kalaki dahil solo living naman siya at bihira raw na mag-stay sa bahay dahil lagi siyang may trabaho. Sabi niya ha, eto maliwanag. What the Meralco? Huh, having a lone and barely home cost of taping wild. Meralco, PH, sabi niya. Naku, nananawagan ko. sa sabi. Sa amin din ng ang tax ng kuryente namin, 18,000 plus din yung kuryente namin. It's a type pala kayo ni Barbie. It's a tie. Kasi ganda naman kasi kami. Parang hindi man. Magaganda, pareho ang bill ng kuryente. Tapos, medyo bumaba naman yung kuryente namin dumating kanina yung bill. From Magkano? 18,000, ngayon 17,000 na. Bumaba. Yun na, bumaba na siya. Kasi, ang magastos sa kuryente, si Bobby Ferrer. Bakit? Aircon ng aircon. Oo, hindi siya makakatulog pag walang aircon, talaga. Tapos minsan kabitin pa siya sa aircon, may electric fan pang nakatutok sa kanya. Ay, grabe na. Kita mo bloated na yung tiyan niya kasi nga pinapasukan na ng hangin. Alam mo, sa totoo lang ha. Alam mo, yung aircon dapat matuto tayong gumamit ng tama niyan ha. Ang lakas-lakas sa kuryente niyan ha. Nagpapasalamat ako dahil nga heatwave ang Arizona. Diyos ko, 24 hours ang Salamat ako. $107 lang ang bayad. Pagkapag $107, kibale 5,000. Magkano lang? 700? 1,500 pesos
At aircon 24 hours, ha? Ay, ang mahal pa rin. 107? Ha? Oh, 107. Isang Pesos? Pesos. Ay, mura. No, 107 Ano pa, $107. pesos? Pero in pesos, Mga 6,000 5,005. Ah. Mga malaki. 6,000 na yan. Ah. Ikaw lang kasi mag-isa. Mag-isa ka lang Diba? din, Tito. Kaya nga, Tito Louie, nag-iisip Oy, ako tayo, mag-solar na magdasal lang. tayo. Ha? Ay, Magdasal na tayo, ano ba? Oo nga. Gusto nyo? Muli na tayo ni Ma'am Sir Guidote Alvarez. Nawala tayo. Na ano tayo? Nakiawitan sa ano? Sa mga gastusin. Okay. Dasal na tayo. Panalangin para sa kapayapaan sa Pilipinas. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. kalingahan niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid ng mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakot, ng dayuhan na nakawawasak ng impluensya, at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan, at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay magiging liwanag sa Asya at sa buong mundo. Ang magulang minamahal, nirerespeto, ginagalang. Hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahiya, hindi ipinahiya. Sa bawat pananakit natin sa kanila, physical, at sa bawat pagmumura natin sa kanila, paghahatid po yan sa anxiety, depression, at kalungkutan nila na maghahatid sa maagang kamatayan. Huwag nating pangarapin na mawala sa ating buhay ang ating inaama, lolo at lola, dahil hindi yan susi na may duplicate o pagawaan ng duplicate ay meron na. Isa lang yan ang ating magulang. Kaya mahalin natin sila. Sabi nga, kung ano ginagawa ng natin sa ating magulang, ay yun din ang gagawin ng ating anak. Kaya, please, sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang may reward. Tandaan natin dito. Ang magbigay respeto sa magulang. At sa mga kabataan babae naman na nagkakaroon ng problema sa kanilang dinadala sa sanggol, sa sinapupunan, hindi po pinalalaglag o pina-abort ang sanggol sa sinapupunan. Hindi pina-aanod sa kanila. Hindi itinatapon sa basura. Dahil iyan ay dakilang regalo ng Diyos sa atin. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Ako po si Louie Alejandro. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Hesus na buhay. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Babu! Sa atin si Angel Das. Sa puso kong di marunong Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.